quite heavy. But in most videos I saw unboxing this Canon PowerShot V10, they said it was too plasticky or it feels like a toy. So, yeah. Ewan ko lang if windy yung audio ko dyan because I'm not wearing a mic from the DJI. So, I hope maganda pa rin yung audio ko. So, I got the one with the black border kasi yung isa pang ganito na variant is silver naman yung border niya dito sa taas. Then meron siyang dalawang mic dito sa taas, tapos pwede mo siyang i-flip na ganon kapag mag-film ka na naka-selfie mode. So, let's try to put it on. Sana may battery. Okay, so chinarge ko muna siya and nilabas ko yung parang stand niya. So, let's try to put it on. Wait. Okay, I'll get my phone first. Okay. 1947, so 7:47 and it's September 24. Ay, wait. Mas matagal kapag galing dyan. The time is 19:49. Wait, there's no card and camera yet. But this is what the footage looks like. Lagay muna natin yung SD card. I have no choice but to cut it. Sorry na guys, di ako ma-discard sa mga opening na yan. Charot. So, yung kailangan natin is yung micro SD card. Tapos, we have to insert it, I think dito. I-off ko muna to kasi okay. Kasi mag-click siya eh. Hindi ko ma-click kasi ma-click yung kuko ko. Ayun. Virus. Okay. Let's see if madidetect niya. Yan. Siya na. Take a moment to connect with your smartphone.
Sige na nga. Wait, I'll just download the app na lang muna. But first, let's unbox this muna. Actually, na-open ko na to, pero hindi ko pa masyadong nagalaw. Ito yung small rig cage kit. Tapos, ito yung protective case ng Canon PowerShot V10 and its user manual. Tapos, ito yung magnet for the windscreen ng mic kasi i-attach siya dito. Pero mamaya, i-demo ko. Tapos, ito yung magiging cap nung lens niya. Pag ganyan siya. Tapos, this, ano ba? Later na yun. Tapos, ito yung pinaka-page. So, yeah. Lagyan na lang natin siya. Tanggalin ko na yung pagka-charge muna. Buti na lahat ng device ko halos panay Type-C. So, kailangan iangat ko muna yung screen bago ko ipit ulit yung says here push. Oh, okay. Tapos pag ganyan siya. Sorry, medyo off-frame pala ako mag-film. May nakaligtaan ako. I think this is the windscreen, I believe. Yeah. Kailangan ko lang siyang iangat. Kasi, yeah. Ito nga yung sa windscreen. Sure. I'll have to figure this out. Okay, so open lang natin din yung mga magnetic emerald. Magnetic emerald. Tapos dito siya dinidikit. Yung nakikita ko. Dito siya dinidikit, tapos magnetic na yung yung mic. Yun nga lang, sumasama pa din talaga minsan yung magnetic pala siya. So, kanina magkadikit sila. Okay, so off cam, kinabit ko lang to nito. I'm not sure if tama yung ginawa ko, but yeah, I believe ito yung para kung mag-a-attach ka ng external mic or something. Yeah. Okay, so I'm currently filming on the Canon PowerShot V10 and I realized na meron pala siyang lens na 6.6 millimeters if I'm not mistaken, and ganito yung itsura ko kapag nakatingin sa viewfinder. Naka-flip pataas yung viewfinder. Tapos, this is what I look like when I'm facing the camera. And, naka-put on yung dalawang windscreen dito sa dalawang mic dun sa taas ng camera. Pero, I'm not really bothered na medyo nahaharangan nung dalawang windscreen yung viewfinder. I mean, nakikita ko pa rin naman yung sarili ko. Given na I have 20/20 vision, so yeah, and I don't look as white here compared sa Osmo Pocket ko. So, yeah. I'll try to shoot with this camera tomorrow. Like, siguro the whole day or half the day, because I'm also vlogging with my Osmo.
If you've watched my Pocket 3 unboxing, you will know na medyo matagal ko hinintay yung camera na to. And thank God, dumating siya before September 23 because ay na-realize ko September 20 nga pala ngayon. So, it arrived mga 3 days earlier than the expected delivery date. Pero ang original expected delivery date niya talaga is September 16 to 17. Kaso na-delay lang talaga yung pag-ship ni seller because I bought this sa Shopee. And I bought this online with my own money. Okay, I just realized na hindi pala naka-on yung stabilization mode ng camera ko kanina, kaya my footage was pretty shaky. So, ngayon, I am testing this camera with the image stabilization mode thingy. And marami akong hand gesture. So, if I'm filming, tapos nahawak ko yung camera and hindi siya naka-tripod, tapos sinagpagalaw-galaw yung kamay ko. Yeah. Talagang it will be shaky if hindi naka-on yung image stabilization niya. Okay, it's the next day and I'm filming dito sa Canon PowerShot V10 without the windscreens and naka-on yung electric fan ko. So, I don't know kung anong magiging sound or audio nito na windy. Okay, so now I'm currently filming na nakalagay na yung windscreen dun sa dalawang mic sa taas ng lens. I hope hindi na siya ganun ka-windy. Tinesting ko lang talaga. Hello mic test. Kasi kanina nakatapat yung earphones nung external mic ko dun sa receiver. Tapos medyo naririnig yung earphones niya. Kaya ito na yung ultimate test kung talagang gumagana yung external mic. Tapos ito yung ultimate distance test. Like, tama ba yun? This is the external mic connected on the Canon PowerShot V10. I don't know if naririnig ako dyan, pero sana naririnig ako. Layuan pa natin para baka mamaya kasi prank, di ba? Baka mamaya ma-prank na naman ako gaya nun sa phone ko. Palagi ako napaprank dun na gumagana yung external mic ko. Puno. Okay, so it's official na tong TNW N11 wireless mic ko is gumagana sa Canon PowerShot V10 ko. So, if ever na I will be doing mga cheat and sit or mag Q&A ako mag-isa or with a friend, I can use this. Kasi kaya lang naman talaga bumili ng camera na to is for indoor filming. Tapos yung Osmo ko, gagamitin ko siya pag mga outdoors, mga pang-travel. Ganon. Ito yung low light mode ng Canon PowerShot V10. 아직 그제야. Maganda talaga siya pang indoors. 유효한 거야. Yung